Sinabi po ako, nagkakamali. Pastor, nagkakamali. Tingnan mo yung pangako ng Panginoon. Lilipad ka doon. Nakikita mo yung buhay. Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong. It's not only a strong tower. Pag pumunta ka sa tower, kita mo yung buhay mo. Kaya pala ako iniiwan. Hindi pala ako mapagmahal. Bungangyaran pala ako. Kaya pala ako bawal sa utang. Sabi ko namang utang. Kaya pala ganito buhay ko. Kaya, alam niyo, kapag nasa Diyos, nakita ko lahat. Amen? Amen? Amen. Amen? Amen. Iba nalulula, huwag kang malula. Ang daming pangako ng Diyos. Alam mo, mas maganda pa nga, dalawang pangako, alam mo, sinusunod mo eh. Ang dami mong alam sa Bible, hindi mo naman sinusunod. Sinabi ng Diyos, magpatawad ka, ayaw mong patawad. Hindi sila magpatawad. Hindi nakuusap ako niyan sa amin bago ako magtapos. Maga pa, no? Dito siya nang sa tayo sa Mina. Dito siya nang sa tayo sa amin sa Gasparinas. Nag-Bible study ako, ipalabas na ako ng pastorin. Sinabi ko yung totoo. Hindi naman, Father! Talaga ha? Sino ang mamatay para sa asawa na ako? Mahal ko sa asawa ko. Sana, ako! Sa kapitbahay na mauna siya! Kaya paglabas ko, sabi ko, sa pool. Totoo yun. Isa sa pitigil para kalumipad, hindi pagpapatawad. Wala po akong kausap. May tubig pala dito. Kung may pitigil para kalumipad, ang di pagpapatawad. Tawag ko po doon, resentment. Hirap magpatuloy, umabante, lumipad, na meron kang dinadalang bigat. Nung ako po'y nag-division, hindi ko malilimutan yung si Father, sakay ng Pajero, nagpasakay ng namin sa probinsya, tawag sa matanda. Hindi mo open ka? Hindi ako ma-open. Hindi ako ma-open. Tawag ng matanda sa amin, lagas. So, yun yung nag-ayos kayo sa akin. Lagas, basta meron doon sa may biniran. Mission ako doon eh. Yung lagas, kopra kasi ang main source ng panutan eh. Yung dalang sa yung sako. Yung lagas, may dalang sako. Kuman si Father, pinasakay. Away. May si Father eh. Away, nakay. Pag tingnan siya sa mirror, nasa front mirror. Ba't papawisan pa rin si Kuya? Parang si Pasko. Pawis na pawis. Nakita niya. Yung sako, dala-dala pa rin. Sabi nung, bakit hindi na ibaba? Ang linis ng carpet. Obligasyon mong anak ka ng Diyos, ibigay mo lahat ng sama na loob sa Kanya. Minsan hindi mo maulawa ang magpatawad, pero pag nandun ka na, masarap pagpatawad. Amen. Amen. Ang sarap pagpatawad. Pag nagpatawad ka, ang sarap gawin ka. Kaya sabi ko sa mga kasama ko sa church, masarap basahin ang buhay patras. Ingatan ka ng Diyos noon. Ingatan ka noon. Niligtas ka noon. Hanggang ngayon, hininawa. For almost 6 years, sa church nito, naniniwala ako. Pag binasa niyo pabaliktad, ma-amaze kayo sa Panginoon. Pag minsan nahihirapan ka ng lumipad, balikan mo yung dati mong nililiparan. Balikan mo yung dati mong buhay kung ano ka dati. Kailangan ka doon. Si Pastor Jerome dating nag-addict. Pag pinag-usapan namin yung buhay na lumalakas ako si Bakit, yan po yung takas natin eh. Doon tayo hila ng Panginoon. From the kingdom of darkness to the kingdom of light. Inihaw tayo, kaya meron ka bang buhay ngayon. Ang church po namin, Pastor, hindi rin malaki, pero malaki yung puso. Hindi na malaki yan ngayon eh. Amen? Amen. Nagpakain kami 450 Jollibee. Maliit lang church namin.
Wala nga kami simbahan sa Bulacan eh. Ganun lang, no? Sa job dito pati ni iba din. Wala kami church. Kasi baka pag may church, pag-awayan pa yung pondo eh. Kaya sa amin, pondo diretso sa Panginoon. Naunawain mo ba ako makatagal? Wala sa laki ng simbahan mo, nasa laki ng puso mo. Pag tama ang puso mo, tama rin ang magiging buhay. Where you stand determines what you believe. Kung ano ang tinitindigan mo paniniwala mong tama sa buhay, ito magtatanggol sa'yo. Kaya mga manggagawa, kapag ang amplify, sabi hindi ka huwag mong pansinin. Let God confirm. Pastor John, binugbog ng tatay, sinunod ng tatay, lahat ginawa. Panoorin niya sa February 1 kung paano siya binago ng Panginoon. Alam niyo sakla? Nagsakla, tumama, 2,000. Binili ng siya po. Di nakatulog, 2 linggo. Kahit natutulog, nakatila. Isang araw, may mga bata na hariling, nang si Kristo'y isilang. Aba, nagising. Nag-create ang Panginoon ng panibagong buhay sa akin. Why? That is life. Nung dumating ang Diyos sa buhay mo, doon ka ginawang bago ng Panginoon. Doon ka nakalipat. Doon ka naka... Alam niyo ba kung bakit ka pagpapalain? Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil ang Diyos ay kasama mo. And I believe, ngayong gabi po, sa dinami-dami ng aming sinabi, sa lampuntan tayo, basta't lilipat tayo kasama. Kasi dito, alam ko merong tinamaan, pero hindi tinamaan, humilan, kapatid, sa full kapatid. We have but one destiny. One day, you will face your Creator. Kahit anong takbo mo, kahit anong bilang mo sa salita ng Panginoon sa araw-araw ka dyan, in the Word, you'll judge. Kaya pag sinabi mong Panginoon, naghihirap ako sa lupa, sabihin sa ito, hindi, kasi meron ka hindi ginawa. Bibigay lang po ako ng 5 minutong patuto sa Red River Condition. Ito po yung kapatitiban ng Lord. Alam po, nag-adjust po ako tuwing narinig ko yung ano po, hindi po sila galing sa malaking antan. Malaking Diyos sa kanyang pinanggaling. Amen. Okay po, Sister Joby po, para sa Ibigay po natin the best na palakpak para sa Panginoon. Nakatulong po, hindi ko po ito'y naasahan, pero gusto ko po ipakita kung gano'ng kabuti at gano'ng kadakila ang Panginoon. Sa doon po sa aming barangay sa Emsapa, Santa Maria, Bulacan, masasabi ko po, isa po kami sa pinakamahirap. Na talaga pong, kung paano nangyari na binago ng Panginoon, isa lang po yung verse na hinawakan ko. Doon po sa tahian na pinapasukan ko kasi po may isang mananahi, mayroon po isang Biblia doon na nabuksan ko. Kasi nagtatanong ako sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, pag isinilang akong mahirap, mamamatay din ba akong mahirap? Kasi pag sinabing mahirap, lahat ng mahirap pagdadaanan mo. Mangungutang sa tindahan, hindi pwede. Kailangan hanggang 100 lang kasi hindi kayang bayaran. Nang mabuksan mo po yung malakay na stress Gs, nakita ko po ron na nakalagay na dalhin nyo sa aking tahan, sa aking templo, ang ikasampung bahagi na inyong kikitain, at tingnan nyo kung hindi ko buksan ang bintana ng nakalangitan at ibuhos ang masaganang pagpapala at wala kang silid na pagsisidlan. Sabi ko, totoo ba ito, Panginoon? Pag nagbigay ako ng ikasampung bahagi, pagpapalain mo ko, at sinubukan ko po sa pagiging mananahi. Pag kumita po ako ng 300 pesos, yung pong 30 pesos, nilalagay ko sa sobre. Pag nagsimba po ako sa church, nilalagay ko po dun sa nangungulik ka sa simbahan. At nakita ko, yung binabago ng Panginoon ng buhay ko. Naglalagay po siya ng mga bagong idea. Yung mga nasama kong mananahi, sa halip na bumili sila sa palengke ng mga gamit na personal shampoo, mga ganyan, merienda, ako na po nagpaalam doon sa may-ari ng tahanan, baka pwede ako na maglagay doon para magkaroon ako ng extra kita. So napapatunayan ko, unti-unti lumalaki yung kita ko kasi nagkakaroon ako ng interest doon sa mga binibili ng mga tinder, ng mga kasama kong mananahi. Hanggang nakapaglagay po ko na isang sari-sari store, hindi ko po binago yung pakipagtipan ko sa Panginoon
naglilista talaga ako ng binibigay ko sa gawain niya. Hanggang dumating po, ngayon nasa palengke na po ako ng Santa Maria, Bulacan, na hindi ko kaya ipaliwanag, isa lang po akong tindera ng manok doon na grabe po. Hindi ko po kaya ipaliwanag ngayon po, sa totoo lang. Nang nasa sa bagong tipa, nabasa ko, hindi lang po ikasampung bahagi. Yung pong desire ng puso natin, pwede po siyang mahigit sa ikasampung bahagi. Ibigay natin sa gawain ng Panginoon. Kasi talaga po, napatunayan ko po. Ngayon po, sa totoo lang, yung pwesto namin sa palengke, hindi ko po ipinagkayabang to para sa sarili ko. Gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano po tumilos ang Diyos nung langaran ko po itong salita nito. Ngayon po, meron po kaming siyang na pwesto ng manok ko. Yung dati po namin paghuli ng manok na nagsimula lang po kami sa isang trailer, may kinakarga lang doon ilang piraso, 30 piraso, 50 piraso. Pinalitan po siya ng Panginoon ng isang trailer. Bigla na lang po siyang naging truck. Ngayon po, sa totoo lang po, dumating pa rin po sa punto na naglilista talaga ako, Panginoon. Pag humuli ako ng ganito, ikaw para sa'yo. Pagdating ng linggo, tinutuos ko po yun, kine-check ko. Basta ang foundation ko gusto yung ipadala ng Panginoon, ginawa ko po. Bakit hindi mo gagawin? 10% lang ang hinihingi ng Panginoon. 90% pa po yung nakitira sa akin. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Sa totoo lang po, itong pinag-uusapan lang natin is financial. Pero nung mapatunayan ko po yung tama pong relasyon natin sa Panginoon, hindi lang po financial ang pagpapalain niya sa atin. Kahit anong pagdaan natin problema sa buhay, kasama natin ang Panginoon. Ito lang po, may isang taon pa na ako nag-ubiyuda. Hindi po ganun madali yun. Pero nang mangyari, malalap yun sa buhay ko, nag-aalala ang nanay ko, at ang nanay ko, nag-aalala yung mga kapatid ko. Sabi ko, huwag niyo akong alalahanin. Mayroong Diyos na nag-aalaga sa akin. Na hindi ako iiwan, hindi ako papabayaan. Sabi ko, kung mahal ako ng Panginoon sa dati kong sitwasyon, ngayong byuda ako, mas mahal ako ng Panginoon sapagkat special ang byuda para sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, kung meron man ako sa totoo lang, alas 2 lang ng madaling araw, gising na po ako kasi nagtitinda ako sa palengke. Pero sabihin po ni Pastor din na may gawain dito, wala yung pagod eh, wala yung hirap. Sabi ko, Panginoon, kung di mo ako bibigyan ng lakas, nasan ako? Bakit kung titipirin ang para sa Panginoon? Halika mga kasama, magsitayo kayo mga kasama ko taga Santa Maria, Bulacan. Tumayo lang po kayo mga taga Santa Maria, Bulacan. Mamakakap tayo, nanay tayo kayo. Mga kasama ko po sa palengke yan ako magsigisingin napakaaga, pero sabi ko, tara, lakad tayo. Ito po ang kaligayahan ng aming buhay, yung mga paglingkod sa Panginoon. Maganda mga ako ang bahay ko, may bago man ako sa sakyan, makakipon man ako ng maraming pera sa bangko. Kung wala man ako mailalapit na kaluluwa sa parang ating Panginoon, bali wala ang ating buhay. Hallelujah! Amen! Tayo po natin tumayo sa gabi nito, purihin ng Panginoon. And before we pray, I would like to declare this word tonight, and this is our destiny. Pakinggan niyo po, Psalm 103 verse 5. Pakinggan po natin yung saglit. Psalm 103 verse 5. Pakinggan niyo po, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Ano man ang pinagdadaanan mo? Ano man sa buhay mo ngayon na nabibigatan ka? Hindi ka makalipad. Know your benefits. Kapatid, may pangako ang Diyos. Pinangawakan ni Sister Joby, kasi ito, lungalong yung pangako niya. Na pag nagbigay ka, pagpapanay ka, yun lang magbigay. Eh ngayon, I believe sa gabi ito may pangako ang Diyos sa buhay niya. Nais na Panginoon bago malubas sa pinto niya sa ganahan niya. Yung mga pangako, pangawakan mo ngayong gabi. At sabay-sabay po tayong lilipad sa Panginoon. In our faith, by His grace and His victory, we will conquer. Tayo po po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Can we say just praise Him tonight? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, nakasta siya naman. Hallelujah, Jesus. Come on, let's worship the King tonight. Panginoon Jesus, itinataas ka namin dito sa lugar na ito. Let our lives will be a living sacrifice, Panginoon. Panginoon, walang hihilingin sa gabi ito na hindi mo dinigin, Panginoon. Kung makikita na namin ang pananaw mo mula doon sa kalangitan, sa iyong mga salita, lilipad
will carry us with your eagle's wings.